Nagsimula ang kwento sa kontinente ng Shanwo, sa loob ng Saint Yuan Demon Sect, habang malalim ang gabi at ang buwan ay namumula sa kulay pula. Sa loob ng silid na puno ng mga dekorasyong kadena at mga bungong nakasabit, ang mga kandila ay nagliliwanag ng madilim na lilang liwanag. Nakahiga sa kama ang bida. Nakagapos ang kanyang mga kamay. Patuloy siyang nagmamakaawa sa tinatawag niyang senior sister na pakawalan siya. Ngunit ang babaeng fox na nakapatong sa kanya ay hindi siya hinayaang makawala. Ngumiti ito at tumawa ng may pananabik, saka siya tinawag na asawa at sinabing ngayon ang mismong araw ng kanilang kasal. May puso raw ba siyang iwan ang kanyang kukumbine, mag-isa sa isang walang lamang silid. Sa pagitan ng kanyang mga dibdib, may kinukuha ang babae, na parabang inaakit ang bida. Ang pangalan ng bida ay Zhao Mo. At kahit katawa-tawa man, totoo siyang isang transmigrator. Ang babaeng nasa harap niya, na pinapawi ang baluktot nitong pagnanasa sa pamamagitan ng pagganap ng iba't ibang papel, ay tiyak na hindi niya tunay na asawa. Isang taon na ang nakalipas mula nang siya ay mag-transmigrate sa katawan ng isang marangal na anak ng kontinenteng ito, at may kontrata pa ng kasal sa isang prinsesa ng dinastya. Noong malapit na niyang maabot ang tuktok ng buhay, bigla siyang dinukot ng isang pangkat ng mga demonyo mula sa Saint Yuan Demon Sect. Hindi niya kailanman inakala na ang pagiging bihag ay simula pa lamang, at ang tunay na bangungot ay darating pa lamang. Nabunyag ang kanyang Pure Yang Constitution, ang pinakamainam na suplemento para sa pagsasanay ng Nine Yin Mystic Art. Tuwang-tuwa ang babaeng fox. Habang nakikita nito ang ginintoang enerhiyang bumabalot sa katawan ng bida, na puno ng marka ng mga halik, naisip ni Zhao Mo na walang may pakialam kung mabuhay o mamatay ang isang aliping alagad. Naging kasangkapan lamang siya upang pataasin ang kanilang cultivation. Kahit puno siya ng pure yang energy, nasa bingit na siya ng kamatayan. Nauubos ang kanyang dugo sa sitwasyong iyon. Habang hinahaplos siya ng babaeng fox, desperado niyang isinigaw na ayaw pa niyang mamatay. Ngunit sinakal siya ng babae at, habang may dinudukot sa pagitan ng kanyang dibdib, masayang sinabi nito na ang mamatay sa kanyang mga kamay ay dapat niyang ipagmalaki. Binuksan ng babae ang kinuha nito at sinabing isa itong solidifying yang pill. Ipinaliwanag nitong maayos nitong pinatitibay ang bisa at kayang pasiglahin ang kanyang Fur-yang Constitution. Agad na ibinuhos ng babae ang pill, masayang sinasabing malapit nang mag-breakthrough ang kanyang asawa sa Nine Yin Mystic Art, kaya huwag daw siyang manghinayang sa kaunting Fur-yang Constitution energy. Walang nagawa ang bida at sapilitang pinainom sa kanya ang pill. Sinabi pa ng babae na kung matutulungan siyang mag-breakthrough sa ikalawang yugto, ituring na lamang niya iyon bilang isang kamatayang may saysay. Ang epekto ng pill ay halos nagpangiwi sa kanyang mukha habang paulit-ulit niyang sinasabi na pakawalan siya, hanggang sa tuluyan siyang matahimik at hindi na makagalaw. Kasabay nito, humiga ang babae sa kanyang dibdib, sinasabihan siyang galingan. Sa isip ni Zhao Mo, kahit hindi pa man lang niya lubusang nakikita ang mundo, napapatanong siya kung mauubos ba talaga siya hanggang mamatay sa kamay ng isang halimaw na tulad nito. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa magdugo, iniisip na hindi siya papayag sa ganitong kapalaran. Hindi siya susuko. Biglang lumitaw ang isang notification na nagsasabing natukoy ang napakalakas na kagustuhang mabuhay. Ang return system ay matagumpay na nagising. Nakiusap ang sistema sa host na i-bind ang system sphere. Nagtaka ang bida, at napagtanto niyang isang buong taon na ang lumipas. Inilapit niya ang kanyang kamay, na napapalibutan ng ginintoang enerhiya, sa isang nagliliwanag na asol na bilog. Agad na lumabas ang abiso, ang sistemang ito ay naglalayong tiyakin na ang bawat pagbibigay ay may matatanggap na kapalit. Anumang ibigay ng host ay maaaring mag-trigger ng gantimpala, hanggang 10,000 beses. Buong kumpiyansang ngumiti si Zhao Mo at dinurog sa kanyang kamay ang nagliliwanag na asol na bilog, sinasabing dumating na sa wakas ang pagkakataong baliktarin ang kanyang kapalaran. Matagumpay ang binding. Lumabas ang abiso na huli nang natanggap ng host ang sistema kaya nagbigay ito ng kompensasyon.
Ang unang pagbabalik ay garantisadong 10,000 beses na gantimpala. Tuwang-tuwa ang babaeng fox habang sinasabihan ang bida na ang bibig nito ay tumatanggi, ngunit ang katawan nito ay tapat. Napangiti si Jaumo at napamura sa kanyang isipan. Isinantabi niya ang dignidad upang mabuhay sa sekta bilang servant disciple. Tinanggal niya ang tali sa kanyang leeg at buong tapang na sinabi sa babaeng fox na isasatisfy niya ito ngayon din. Nagulat ang babaeng fox. Nang tumayo ang bida at hawakan siya sa mga balikat, siya naman ang pumaibabaw, isang katanungan ang hindi maalis sa isip ng bida, kung bakit hindi siya pinapakawalan ng mga taong ito. Sa mapang-akit na tono, sinabihan siya ng babae fox na huwag magpigil. Agad itong kumilos at hinalikan ang leeg ng babae, iniisip na dahil binigyan siya ng langit ng pagkakataon, siya mismo ang kokontrol sa kanyang kapalaran. Sinabi ng fox na ngayong gabi, ang lugar na ito ay para lamang sa kanilang dalawa. Kinabukasan, halos tirik na ang araw. Nakahiga pa rin ang bida, halos butot balat. Tumayo ang babaeng fox sa kanyang tabi, inuunat ang katawan at masayang kamakawag ang buntot. Sinabi nitong kahit kaunti lamang ang furryang power na ibinigay nito, hindi naman masama ang performance niya kagabi. Nagpalit ito ng anyo bilang tao at sinabing sayang ang mga solidifying yang peel, kung mabubuhay pa siya, hahanapin niya ito ulit para sa mas masayang laro. Dahil sa sobrang pagod at panghihina, hindi na nakapagsalita ang bida at napangisi na lamang sa inis. Biglang lumabas ang pulang abiso na naubos ang kanyang pure yang power ng 9 charm heavenly fox, kaya na-trigger ang 10,000 beses na balik. Nakatanggap siya ng gantimpala, ang red yang sacred body, at sinimulan ang empowerment. Napasigaw siya sa sakit habang dumadaloy ang matinding enerhiya. Nang ganap na gumana ang red yang sacred body, damaloy ang mga ginintoang simbolo sa kanyang buong katawan. Lumabas muli ang abiso na nakapag-breakthrough siya sa ikatlong antas ng chi refining, kasunod ang ika-4, hanggang sa ika-10 antas, ang Great Circle. Habang napapalibutan ng ginintoang enerhiya at mga marka ang kanyang katawan, napapatanong siya kung ito ba ang lakas ng isang sacred body. Ngunit naisip din niyang hindi pa ito ang oras para magpakitang gilas. Unti-unting naglaho ang ginintoang enerhiya habang inaayos niya ang kanyang buhok. Napagtanto niyang puno ng malalakas na eksperto ang Saint Yuan Demon Sect. Kapag nabunyag ang kanyang sekreto, mas magiging trahedya pa ang sasapitan niya. Kailangan niyang samantalahin ang panahong walang pumapansin sa kanya upang mag-ipon ng lakas. Pagkatapos magsuot ng damit, lumabas siya at nag-isip. Ang Spirit Stone ang pundasyon ng cultivation. Sa kasalukuyan niyang red yang sacred body, maaari sana siyang kumita sa mga pribadong gawain, ngunit pinutol niya ang ideyang iyon dahil isa na siyang lalaking may sistema. Bukod dito, hindi rin mayayaman ang karamihan, ang 3 o 4 na Spirit Stone ay disente na. Napapatanong siya kung may iba pa bang paraan para mabilis na kumita ng Spirit Stones. Habang naglalakad, natigilan siya at napalingon. Nakita niya si Wang Chan, isang Heihuan sect outsider disciple, na nagkukultivate. Pawis na pawis ito at naglalabas ng asol na enerhiya. Naalala ni Jaumo ang tulong na ibinigay nito noong una siyang pumasok sa sekta. Panahon na para suklian iyon. Kinuha niya ang 200 Spirit Stone na naipon niya at ibinato sa ulo ni Wang Chan. Nagulat ito, pinulot ang mga Spirit Stone, at inakalang isang malaking tao sa sekta ang tumulong sa kanya. Lumabas ang abiso, nagbigay siya ng 200 Spirit Stone at nag-trigger ng 500 beses na balik. Nakakuha siya ng 100,000 Spirit Stone. Tuwang-tuwa siya habang bumabagsak ang mga Spirit Stone at sinabi niya na madali lang siyang kumikita ng ganito. Ngunit para sa kanya ang 100,000 Spirit Stones ay wala pang halaga, kung matrigger niya ang 10,000 beses na balik, aabot ito sa 2,000,000 Spirit Stones. Sa hinaharap, ang lahat ng umaapi at humahamak sa kanya, sisingilan niya ng 10,000 beses o 1,000,000 beses. Sinubukan niyang ulitin, hinagis niya ang lahat ng Spirit Stones na binigay ng sistema, halos napasigaw sa gulat si Wang Chan na napapatanong kung anong nangyayari.
Napakamot siya sa ulo at nagtatanong kung bakit umuulan ng spirit stones. Siya, si Wang Chan, ay nakatagpo ba ng isang dakilang benefactor. Masaya niyang sinabi na makakaasa ang senior na nagbigay nito sa kanya, dodoblihin niya ang pagsisikap sa cultivation at hinding-hindi niya ito bibiguin. Napagtanto ng bida na walang naging reaksyon ang sistema. Nadismaya siya, gaya ng inaasahan, hindi pwedeng abusuhin ang sistema. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan na nagpagulat sa kanya. Isang babaeng may hawak na mahabang espada ang tumambad sa kanya, nagtatanong kung hindi pa pala siya patay. Biglang tumalim ang tingin ni Zhao Mo. Agad niyang nakilala ang babae. Ito ay si Lu Qi. Magalang na bumati si Zhao Mo kay senior sister Lu Qi. Pinagmasdan ni Zhao Mo ang seryosong anyo ni Lu Qi. Isa itong babaeng cultivator at isang outer disciple ng Saint Yuan Demon Sect na nagsasanay ng Nine Yin Mystic Art. Noong una siyang pumasok sa sekta, maayos ang naging pag-aalaga nito sa kanya. Ngunit matapos ang babala ni Chu Jiaoran, bigla itong tumigil sa paglapit. Napansin din ni Lu Qi ang mabilis na pag-angat ng cultivation ni Zhao Mo. Sa kanyang pakiramdam, mas malakas pa ang pure yang constitution nito kaysa sa una niyang inaakala. Nang sabihin niya ito, mahinahong tumugon si Zhao Mo at sinabing pawang papuri lamang iyon at bunga lang ng swerte. Hindi nagtagal, hinawakan ni Lu Qi si Zhao Mo at hinayla siya palayo. Sa isang kumpas ng kamay, ipinatawag nito ang espada na lumipad paitaas, balot ng kulay asul na enerhiya. Ipinaalam ni Lu Qi na papasok si Chu Jiaoran sa seclusion cultivation upang mag-breakthrough sa mga susunod na araw. Habang wala ito, si Zhao Mo daw muna ang tutulong sa kanyang cultivation. Unti-unting lumaki ang espada hanggang maging sapat upang sakyan. Inalalayan ni Lu Qi si Zhao Mo at sabay silang lumipad sakay ng dambuhalang espada. Naupo si Zhao Mo at napahawak sa baywang ni Lu Qi habang sinasabihan itong magdahan-dahan. Namula ang pisngi ni Lu Qi sa gulat sa ginawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya na ilang buwan lang silang hindi nagkita, ngunit grabe ang naging pagbabago sa cultivation aura ni Zhao Mo. Tinanong niya kung may nakuha ba siyang pakinabang mula sa malanding Foxshaw Shaoran. Dismayadong sumagot si Zhao Mo at sinabing palaging si Sister Shu lamang ang kumukuha sa kanya. Paano raw siya makakatanggap ng kahit anong benepisyo? Ipinaliwanag ni Lu Qi na ang mga demonyo ay hindi naman talaga mabait. Kapag sumunod siya rito, darating ang araw na mauubos ang kanyang lakas at mamamatay siya. Sinabi ni Lu Qi na hintayin niyang makapag-breakthrough siya sa core formation realm. Sa pagkakataong iyon, sa kanya hahamunin si Shu Shaoran. Kapag nanalo siya, saka raw ito susunod sa kanya. Nang marinig iyon ni Zhao Mo, agad siyang yamakap ng mahigpit sa baywang ni Lu Qi at sinabing kung ganoon, aasa siya sa pag-aaruga ni Senior Sister Lu Qi. Napakunot-noo si Lu Qi dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Ngunit sa isip ni Zhao Mo, hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang, susunod sa kanya. Anong klaseng tao ba ang tingin ng mga ito sa kanya? Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa inner sect ng Saint Yuan Demon Sect. Pagpasok nila sa isang silid, sinabi ni Lu Qi na malapit na siyang mag-breakthrough sa core formation realm. Kung matutulungan siya ni Zhao Mo na magtagumpay ng maayos, bibigyan niya ito ng vitality pills bilang gantimpala. Inutusan niya itong umupo muna habang siya ay maliligo. Napangiti si Zhao Mo sa kanyang narinig at tila may naisip na balak. Sa loob ng paliguan, dahan-daang inalis ni Lu Qi ang kanyang damit at lumublob sa maligamgam na tubig na may mga talulot ng bulaklak. Napahinga siya ng malalim, iniisip na walang makakapigil sa kanya ngayon at siguradong magiging maayos ang lahat. Ang mainit na tubig ay nagbigay ginhawa sa kanyang katawan. Ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw sa kanyang likuran si Zhao Mo, nakangiting nagtatanong kung ano ang tinutukoy niyang siguradong mangyayari. Agad niyang tinakpan ang kanyang katawan at sumigaw, tinatanong kung bakit bigla itong pumasok. Sinabi ni Zhao Mo na mahalaga ang oras at mas mabilis kung sabay silang maliligo.
Pagkalublab niya sa tubig, agad niyang hinayla si Lucci at marahang sinabi na kung ganoon, magsimula na sila. Hindi na ito nakapagsalita. Namula na lamang ang kanyang mga pisngi habang nakatingin kay Zhao Mo. Sa mga sandaling iyon, sinimulan na nila ang kahangahangang Nine Yin Mystic Art. Napaungol si Lucci at sinabing ang pure yang constitution ni Zhao Mo ay napaka-dominant. Makalipas ang ilang sandali, halos nang hina si Lucci, naghahabol ng hininga at napasandal na lamang, namumula ang kanyang mga pisngi. Sinabi ni Zhao Mo na hindi niya inaasahang si Senior Sister Lucci ay nagsasanay ng Nine Yin Mystic Art, ngunit agad siyang pinutol ni Lucci at sinabing sapat na ang nalaman niya at huwag na niyang banggitin pa ito ng malakas. Agad namang sumang-ayon si Zhao Mo. May lungkot sa kanyang tinig nang sabihin ni Lucci na siya ay ikakasal na sa susunod na buwan. Ang pangalan ng kanyang mapapangasawa ay si Long Tianxiang, at dapat ay kilala na niya ito. Gulat na gulat si Zhao Mo sa pangalang kanyang narinig. Nagngit-ngit sa galit si Zhao Mo, dahil alam niyang nag-breakthrough si Long Tianxiang sa Nascent Soul Realm bago pa mag-30 taong gulang at kinikilalang isang supremong henyo na hindi pa nakikita sa Saint Yuan Demon Sect sa loob ng 1,000 taon. Bukod pa rito, siya mismo ang nakaunawa ng Sword Intent at isa siyang makapangyarihang eksperto sa listahan ng Heaven's Pride. Napahawak si Zhao Mo sa kanyang ulo habang sinasabing kung malalaman nito ang nangyari, hindi ba't para na rin itong binigyan ng Green Hat ang ganoong kalaking tao. Napatigil siya sa pagsasalita nang biglang lumapit si Lucci. Habang hinihimas ang kanyang dibdib, sinabi nito kay Zhao Mo na makakaasa siya. Noong nilinang ni Long Tianxiang ang isang sinaunang sword manual, nasira ang sarili nitong mga meridian at naging kakaiba ang kanyang katawan. Kaya hanggat wala siyang sinasabi, walang sinumang tagalabas ang makakaalam ng kanilang ginawa. Dagdag pa ni Lucci, kung hindi niya talaga gusto si Zhao Mo, sa tingin ba nito ay ibibigay niya ang pinakamahalagang bagay sa kanya? Naantig ang puso ni Zhao Mo sa kanyang narinig kaya agad niya itong hinalikan ng ubod ng tamis at pagmamahal. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, sinabi ni Zhao Mo na malapit nang mag-breakthrough si Senior Sister Lucci at dapat pa nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap. Tanging pagtawag sa kanya bilang isang tanga ang naging sagot ni Lucci. Kinaumagahan, matapos ang kanilang pagsisikap, halos pagod si Lucci at mahimbing na natulog. Samantala, tuwang-tuwa si Zhao Mo nang lumitaw sa kanyang harapan ng system window. Dahil naubos ang red yang power, na-trigger ang 800 beses na balik. Malaki ang itinaas ng lakas ng red yang sacred body. Muling damaloy ang gintong enerhiya at mga simbolo sa kanyang buong katawan. Kasunod nito ang isang abiso na binabati siya sa pag-breakthrough sa Foundation Establishment Stage. Masaya niyang inisip na sa maikling panahon ay nalampasan na niya ang hangganan ng Foundation Establishment Realm. Sa bilis na ito, kahit harapin pa niya si Long Tianxiang at ang pamilyang Long, hindi siya matatakot. Bahagya siyang napatingin sa natutulog pa ring sexing katawan ni Lucci. May naisip siya kaya nilapitan niya ito, marahang ginising at hiningi ang kanyang gantimpala. Agad niya itong iniabot habang sinasabing sobra siyang kahanga-hanga at halos hindi niya kinaya kaya kailangan pa niyang magpahinga. Binuksan ni Zhao Mo ang lalagyan at nakita ang 10 vitality pills. Masaya niyang sinabi na tunay na mapagbigay si Senior Sister Lucci. Dahil kailangan din niyang magbigay ng pills, bakit pa siya maghahanap sa malayo kung nandito na ang kanyang target? Kumuha siya ng isang vitality pill at marahang isinubos sa bibig ng natutulog na si Lucci. Ilang sandali lang, lumabas ang abiso na nagbigay siya ng second-grade vitality pill kaya na-trigger ang 30 beses na balik, at nakakuha siya ng third-grade vitality pill. Nagtaka si Zhao Mo kung bakit 30 lamang ang balik. Hindi ito maganda para sa kanya. Ngunit napangiti siya habang tinitingnan ang natitirang 9 na pills dahil mayroon pa siyang 9 na pagkakataon. Hindi man 10,000 beses, kahit 1,000 beses na balik ay sapat na para sa kanya. Muli niyang ibinigay ang mga pills sa natutulog pa ring si Lucci.
Lumabas ang abiso na nagbigay siya ng second-grade vitality pill na nag-trigger ng 3,000 beses na balik. Namangha si Zhao Mo nang makita ang gintong enerhiyang lumalabas sa katawan ni Lu Qi na mahimbing pa ring natutulog. Kasunod nito ang paglitaw sa kanyang palad ng isang gintong pill na napapalibutan ng berdeng enerhiya. Halos mapangiti siya sa kanyang nakita. Lumabas ang abiso na nakuha niya ang 7th grade Mero Cleansing Pill. Habang hawak ng bida ang kumikinang na pill, bakas sa kanyang mukha ang matinding tuwa matapos niyang mapagtanto na ito ay isang Mero Cleansing Pill, isang kayamanang itinuturing na napakahalaga sa mundo ng cultivation. Batay sa kanyang kaalaman, ang pill na ito ay may kakayahang patatagin ang pundasyon ng katawan at palakasin ang sigla ng isang tao gaya ng Origin Nurturing Pill, subalit ang mga iyon ay itinuturing lamang na mga karagdagang benepisyo. Ang tunay at pinakamahalagang silbi nito ay ang pagpapahusay sa root bone aptitude ng isang cultivator, na direktang tumutukoy sa hangganan ng talento at potensyal ng isang tao. Bagamat ipinanganak ang bida na may pure yang constitution, na para sa mga mortal ay itinuturing ng pambihira, alam niya na kulang pa rin yun kung ikukumpara sa mga tunay na henyo sa loob ng kanilang sekta kaya kailangan niyang itaas pa ang sariling limitasyon upang makahabol sa mga nasa tuktok. Dahil sa matinding pagnanais na umunlad at marating ang mas mataas na antas ng kapangyarihan, hindi na siya nag-atubili at agad na isinubo ang kumikinang na gamot upang simulan ang pagbabagong magaganap sa kanyang katawan. Halos kaagad ay naramdaman niya ang pag-agos ng napakalakas na enerhiya mula sa pill na tila nagpapakulo sa kanyang dugo at nagpapaliyab sa bawat ugat sa loob ng kanyang katawan. Ang dambuhalang lakas nito ay naglabas ng maliwanag na apoy at aura sa kanyang paligid habang pilit niyang kinokontrol at pinapainom ang daloy ng enerhiyang nagwawala sa loob niya. Habang nakaupo siya sa posisyon ng cultivation at buong lakas na nagkakonsentra, patuloy niyang nire-refine ang bisa ng gamot hanggang sa tuluyan ng mabalot ng naglalagablab na liwanag ang kanyang buong katawan, na malinaw na patunay ng bigat at lalim ng prosesong kanyang dinaraanan. Matapos ang matinding pag-absorb sa kapangyarihan ng pill, isang hindi inaasahang epekto ang nagpakita ng magsimulang ilabas ng kanyang katawan ang napakaraming dumi at impurity na matagal nang nakabaon sa kanyang marrow. Agad itong napansin ni Lu Qi dahil sa masangsang na amoy kaya't hindi niya napigil ang takpan ng ilong at utusan ang bida na maligo kaagad. Inamoy ng bida ang sarili at napagtantong tunay ngang hindi matiis ang baho kaya sumunod siya. Dumiretso siya sa banyo at sinubukan ang kanyang bagong lakas, gamit lamang ang nagliliwanag niyang enerhiya ay binuksan niya ang shower nang hindi man lang ito hinahawakan. Tumayo siya sa ilalim ng rumaragasang tubig upang hugasan ang lahat ng dumi at lanses sa kanyang katawan habang nananatiling kalmado at malinaw ang isip matapos ang matagumpay na pagpapahusay ng kanyang talento. Habang pinagmamasdan siya ni Lu Qi, hindi nito mapigil ang mangha sa nakikitang pagbabago sa bida. Hindi siya makapaniwala na sa napakaikling panahon ay nagawa nitong mag-breakthrough patungo sa foundation establishment realm. Naitanong niya kung ganoon ba talaga kalakas ang Origin Nurturing Pill, dahil sa kanyang kaalaman, ang pag-abot sa antas na iyon ay hindi dapat magdulot ng ganoong kalalim na paglilinis ng katawan. Habang hinahaplos niya ang makinis at halos perpektong balat ng bida, lalong lumakas ang kanyang pagdududa kung may iba pa ba itong ininom na gamot, dahil ang kakaibang kinis at linis ng katawan nito ay lampas sa inaasahan para sa kanyang kasalukuyang level. Sa isipan ng bida ay sumagi ang pag-aalinlangan sapagkat alam niyang mahihirapan siyang ipaliwanag kung paano siya biglang nakakuha ng isang Mero Cleansing Pill. Upang ilihis ang atensyon ni Lu Qi, nagbiro siya at sinabing ang lahat ng nangyari ay bunga lamang ng kanilang dual cultivation, saka pa niya pinuna si Lu Qi sa pagsasabing tila hindi pa rin ito umaabot sa core formation kahit pa nagtulungan sila. Dahil sa mga salitang iyon ay napasandal si Lu Qi sa pader, namumula ang mukha at halos hindi makapagsalita sa tindi ng hiya at gulat na naramdaman. Hindi pa rin tumigil ang bida at muling lumapit kay Lu Qi, sa kapabulong na sinabi na marahil ay hindi pa sapat ang pagsisikap nito kaya inalok niya itong tulungan muli nang walang hinihinging kapalit.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinanong pa niya kung hindi na ba nito pinahahalagahan ang sariling buhay at ipinaliwanag na ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang mas mapabilis ang breakthrough ng kanyang senior sister. Kalaunan, matapos ang lahat ng nangyari, si Lucci ay naiwang pagod at tila wala sa huwisyo habang nakahiga sa kama. Ang bida naman ay nag-ayos na ng suot at nagpaalam, sabay paalala na huwag nitong madaliin ang sariling breakthrough. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang mensahe sa kanyang harapan na nagpapatunay na matagumpay niyang nakuha ang pure yang energy, na nag-trigger ng isang tenfold return at bahagyang nagpalakas sa kanyang red yang power. Habang pababa siya ng hagdan palabas, ramdam niya ang kakaibang gaan ng kanyang buong katawan at lalo siyang humanga sa kapangyarihang dala ng Foundation Establishment Realm. Matagal na niyang pinapangarap ang magkaroon ng sarili niyang lumilipad na espada upang malayang makapaglakbay sa himpapawid at malaybot ang malalawak na karagatan, kaya kinagabihan ay nagtungo siya sa pamilihan ng Outer Sect at doon ay pinalad na makatagpo ng isang pambihirang sandata. Habang hawak niya ang kahoy na sisidlan, lubos ang pasasalamat ng tindera sa kanyang pagiging bukas palad sa pagbili nito. Ang espadang tinatawag na Star Guardian Slayer ay gawa mula sa bakal ng isang bulalakaw na nagmula pa sa labas ng mundo at sa mismong katawan nito ay nakaukit ang isang Star Vortex Array na may kakayahang humigop ng lakas mula sa mga bituin upang higit pang pataasin ang bagsik at talas ng lumilipad na espada. Kahit nagkakahalaga ito ng 30,000 Spirit Stones ay hindi nagatubili ang bida na bilhin ito dahil iniisip niya ang malaking biyayang maaaring bumalik sa kanya kapag ipinamahagi niya ito sa iba sa hinaharap. Habang masaya niyang pinagmamasdan ang bago niyang sandata, bigla siyang hinarang ng isang dambuhalang lalaki na tumawag sa kanya ng "Pretty Boy", at tila kanina pa siya hinahanap. Ang lalaking iyon ay si Niu Tai, isang outer disciple na matagal nang nahuhumaling at nanliligaw kay senior sister Chu Jiaoran. Sa alaala ng bida, ilang beses na siyang sinubukang guluhin ni Niu Tai noon ngunit palagi itong napipigilan sa tamang oras ni Chu Jiaoran. Batid niya na si Niu Tai ay isang Foundation Establishment cultivator na may Ox Demon bloodline, kaya ang lakas nito ay higit na mas mataas kaysa sa karaniwang cultivator sa parehong antas. Subalit sa halip na matakot ay natuwa pa ang bida dahil naniniwala siyang ito ang perpektong kalaban upang subukan ang kanyang kasalukuyang lakas habang naglalabas ng nagbabagang aura ang kanyang kalaban. Nang magkaharap na sila, hindi na napigilan ni Niu Tai ang galit at agad nitong hinawakan ang kwelyo ni bida habang sumisigaw. Nakarating sa kanyang pandinig ang balitang muling nakipagkita ang bida kay senior sister Chu kaya nag-aapoy ang kanyang selos at pilit niyang tinatanong kung totoo ang usap-usapan. Sa kabila ng pananakot ay nanatiling kalmado ang bida, hinawakan ang kamay ni Niu Tai ng buong lakas at sa mapanuksong tingin ay tinanong kung ano naman kung totoo iyon. Dahil dito ay lalo pang nag-alab ang galit ni Niu Tai. Mariin niyang itinikom ang kamao hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso habang bumubuo ng malakas na enerhiyang nagpapayanig sa paligid, saka siya sumugod na may kasamang malakas na sigaw at inutusang mamatay na ang bida. Sa kabila ng naglalagablab na galit ni Niu Tai ay kalmado pa ring sinalo ng bida ang kanyang kamao gamit lamang ang isang kamay, na ikinagulat ng kalaban dahil tila wala itong kahirap-hirap. Nakangiti pang sinabi ng bida na nais pa niyang mabuhay dahil gusto pa niyang makasama at makipaglaro sa kanyang senior sister Chu. Hindi makapaniwala si Niu Tai na narating na rin nito ang Foundation Establishment Realm, ngunit pinilit pa rin niyang patigasin ang loob at sinabing huwag mag-isip ang bida na kapantay na siya nito dahil lamang sa kanyang breakthrough. Lalong nag-alab ang aura ni Niu Tai at nagpakawala siya ng sunod-sunod at mabilis na suntok na bumabalot sa buong paligid ng bida, subalit habang iniiwasan iyon ng walang kahirap-hirap ay nagawa pa niyang asarin ang kalaban sa pagsasabing malakas nga ang mga suntok nito ngunit napakabagal naman ng bilis. Sa kanyang isipan ay napagtanto ng bida na tunay ngang pambihira ang kanyang red yang sacred body dahil kahit bagong bukas pa lamang ang kanyang antas ay kaya na niyang makipagsabayan sa isang tulad ni Niu Tai na kabilang sa top 100 ng Outer Sect. Sa huli, habang patuloy ang walang saysay na pag-atake ni Niu Tai,
malamig na sinabi ng bida na dapat nang matapos ang komedyang ito at sa kasunod na sandali ay inihanda niya ang isang makapangyarihang suntok na nababalot ng naglalagablab na apoy. Hindi na nakaiwas si Niyutay sa bilis ng atake kaya tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at napangiwi siya sa matinding sakit hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa ang tinatawag nilang Boss Niyo na nakadilat ang mga mata at nawalan ng malay. Natulala ang kanyang mga kasamahan na may mga sungay at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan habang nagtataka kung paano ang isang batang tulad ng bida ay biglang naging ganoon kalakas. Sa halip na umatras ay sinubukan pa siyang bantaan ng isa sa mga alagad na nagtanong kung alam ba niya ang katayuan ng pamilyang Niyo sa loob ng sekta dahil sa ginawa niya sa kanilang pinuno, ngunit kalmado lamang ang bida at sinabing pinaalalahanan lang niya ito sa isang bagay. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang kumpas ay inilabas ang isang lumilipad na espada na nababalot ng asol na liwanag na mabilis na tumusok sa pader sa gilid ng ulo ng isa sa kanila, dahilan upang manginig ito sa takot. Malamig ang titig ng bida habang ipinaliwanag na ang espadang iyon ay nagkakahalaga ng 30,000 spirit stones at sapat na iyon bilang bayad sa pagpapagamot ng kanyang ginulpi, at kasunod nito ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang asol na sistema na nag-abiso na dahil sa pagbibigay niya ng isang second-grade flying sword ay na-trigger ang 1,000-fold return, kung saan isang bagong gantimpala ang lumitaw na isang 5th-grade flying sword na tinatawag na Heavenly Star Hunter. Tiningnan lamang iyon ng bida nang may pagkainip at sinabing medyo ordinaryo lang ang bagong sandata bago siya dahan-daang tumalikod at naglakad palayo sa mga tauhang naiwan sa gitna ng daan na tuliro at hindi makapagsalita. Habang naglalakad siya palayo ay biglang sumugod mula sa kanyang likuran ang dalawa sa mga alagad ni Boss Niyo na mabilis na lumipad sa hangin hawak ang kanilang mga sandata at nababalot ng kulay ube na enerhiya. Subalit bago pa man sila makalapit ay isang nakakatakot na aura ang bumalot sa bida at tumayo ng tuwid ang kanyang mahabang buhok habang nagliliwanag ng pula ang kanyang mga mata at nagbabala siya na huwag siyang sisihin kung kikilos siya ng walang awa. Sa isang iglap ay gumuhit sa hangin ang isang napakabilis at napakalakas na asol na liwanag na hindi man lang nakita ang galaw dahil sa sobrang bilis. Kasunod ang tunog ng mga sandatang bumabagsak sa semento at ang daing ng sakit mula sa dalawang kalaban na napaluhod sa lupa habang hawak ang kanilang mga sugatang braso at balikat at nagtatanong kung sino ang palihim na sumalakay sa kanila. Sa gitna ng tensyon ay may isang babaeng nagsalita na nagliliwanag ang kamay sa pulang kulay at matapang na tinanong ang grupo kung bakit may kapal pa silang magreklamo gayong sila naman ang unang nagpasimula ng gulo, at ang magandang babaeng iyon na nagngangalang Mujuling ay dahan-daang naglakad patungo sa kanila habang hawak ang kanyang mahabang sandata at mariing sinabing nakita niya mismo kung paano sila ang unang sumubok na umatake ng palihim. Habang dahan-daang lumalapit si Mujuling kay Zhao Mo, napakamot ito sa ulo. Pagkalapit niya, bigla niya itong pinagalitan at galit na sinigawan habang dinuduro, sinisisi sa pagiging pabaya at walang ingat sa mga naging desisyon nito. Habang nakatitig siya sa dalawang tauhan ni Boss Niyo, malamig niyang pinaalalahanan si Zhao Mo na noon pa man ay sinabi na niya, kapag haharap sa kaaway, hindi sapat ang basta pagpatol lamang. Kailangang bunutin hanggang sa ugat upang tuluyan itong matapos. Nang marinig iyon ng dalawang tauhan ni Boss Niyo, agad silang nagalit at pasigaw na sinaway si Mujuling. Tinawag nilang mayabang at kalokohan ang kanyang sinabi, at tahasan pa nilang kinwestiyon kung sino ba siya. May pangungutya pa nilang tinanong kung kilala ba niya ang kanilang boss. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mga mata ni Mujuling, nagningning ang mga ito ng nakakatakot na pulang liwanag. Buong tapang niyang ipinakilala ang sarili bilang si Mujuling at malamig na nagtanong kung may problema ba sila sa kanya. Halos manginig sa takot ang dalawang tauhan ni Boss Niyo sa biglang bumuhos na presensya ni Mujuling. Nagkatinginan sila habang paulit-ulit na binibigkas ang kanyang pangalan, bakas ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Nang tuluyan nilang makilala kung sino siya, agad silang tumakbo palayo. Kinilala nila siya bilang isang senior sister mula sa inner sect, at dali-dali nilang inutusan ang isa't isa na tumakas at huwag hayaang matindaan ni Mujuling ang kanilang mga mukha. Habang tumatakbo, sumigaw pa ang isa, sinasabing si Boss Niyo ang nag-utos sa kanila at wala silang kinalaman sa nangyari.
Nainis si Mujuling habang pinagmamasdan ang dalawang papalayo. Malamig niyang kinutya ang mga ito at tinawag na isang bugcause ng mga duwag. Pagkatapos, binaling niya ang kanyang atensyon kay Zhao Mo at tinuro ito. Nagulat si Zhao Mo at nagtanong kung ano ang kanyang kasalanan. Ngunit sa halip na sumagot, biglang hinayla ni Mujuling ang kanyang braso at niyakap siya, isiniksik sa pagitan ng kanyang dibdib. Namula ang kanyang mga pisngi habang tinatanong si Zhao Mo kung nakalimutan na ba niya. Kung sakaling may mangyaring masama, ay dapat banggitin lamang ang pangalan niya. Hindi agad nakapagsalita si Zhao Mo sa kanyang narinig. Idinagdag pa ni Mujuling na mabuti na lamang at naroon siya sa oras na iyon, sapagkat kung namatay si Zhao Mo, wala na raw siyang mapapangasawa. Pilit na napangiti si Zhao Mo habang nagpapawis, at sa kanyang isipan ay naalala niya na mula pa nang una siyang pumasok sa sekta ay matagal na pala siyang pinagmamasdan ng babaeng ito. Hindi nito hinahangad ang kanyang purong yang nakapangyarihan, bagkus, buong kumpiyansa niyang iniisip na ang tunay na dahilan ay ang kanyang kaanyuan at itsura. Si Mujuling ng Saint Yuan Demon Sect ay tila may panig ng personalidad na hindi inaasahan ng iba. Kinurot ni Zhao Mo ang pisngi ni Mujuling at sumang-ayon. Pagkatapos, kalmado niyang sinabi na hindi pala ganoon kadaling mamatay gaya ng iniisip ng iba. Napangiti si Mujuling at sinabing ang magiging asawa niya sa hinaharap ay hindi maaaring malagay sa anumang panganib. Ngumiti siya at inimbitahan si Zhao Mo na sumunod. Tumakbo silang dalawa sa gitna ng mataong lansangan, at ilang sandali lamang ay lumipad na sila sa ere, binalutan ng nagliliwanag na pulang aura na nagmumula kay Mujuling. Habang lumilipad, napapapikit si Zhao Mo sa isang mata, iniisip na ang paglipad ng mataas sa ere ng walang flying sword ay isang kakayahang tanging mga core formation cultivators lamang ang nakagagawa. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ganoon nakataas ang antas ng cultivation ni Mujuling. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa kanilang paroroonan at marahang lumapag sa lupa, nag-iiwan ng pulang enerhiya sa kalangitan. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan, napansin ni Zhao Mo ang dumadaloy na gintong enerhiya sa paligid. Nadama niya ang napakasiksik na spiritual na enerhiya at napaisip kung ito na ba ang sentrong banal na lupain ng Saint Yuan Demon Sect. Naputol ang kanyang pag-iisip nang anyayahan siya ni Mujuling na pumasok sa bahay at sinabing ito ang kanyang tirahan. Habang nakatingin siya sa paligid, naisip ni Zhao Mo kung isa ba itong tirahan ng isang personal na disipulo. Sa loob, sinuri niya ang kapaligiran at nagtanong kung dito nga ba talaga siya nakatira. Ipinaliwanag ni Mujuling na paminsan-minsan lamang siyang pumupunta roon kapag may libreng oras upang magbasa at magpahinga, at bihira siyang manatili sa lugar na iyon. Bigla itong masayang tumalon sa kama at humiga. Sa malambing na tono, tinanong niya si Zhao Mo kung bakit nakatayo pa rin ito roon na parang nawawala sa sarili. Inutusan niya itong lumapit agad. Ngunit nagbabala si Zhao Mo na huwag siyang subukan dahil limitado lamang ang kanyang pagpipigil sa sarili. Pinagalitan siya ni Mujuling, tinawag na babaero, at sinaway ang magulong laman ng kanyang isipan. Walang ano-ano, hinagis ni Mujuling ang dalawang aklat sa kanya. Agad itong nakilala ni Zhao Mo, ang True Chapter of Sword Control at ang Wan Qi Mystic Heart Sword Art. Hindi niya mapigil ang magtaka kung paano nalaman ni Mujuling na nais niyang linangin ang kakayahan sa pagkontrol ng espada. Ngumiti ito at sinabing alam niyang hindi pa ganoong katagal na nag-breakthrough si Zhao Mo sa Foundation Establishment Stage at bumili ng flying sword, kaya malinaw na ang hangarin nito ay ang sword control. Idinagdag pa ni Mujuling na ibibigay na rin niya ang flying sword. Inihagis niya kay Zhao Mo ang isang sisidlan at ipinaliwanag na ang espada ay ika-4 na antas, may cold attribute, at tinatawag na frost foil. Ayon sa kanya, ang espadang ito ang pinakaangkop upang pigilan ang apoy ng purong yang sa katawan ni Zhao Mo, at makatutulong din ito upang ilayo ang kanyang isipan sa masasamang pag-iisip. Pilit na napangiti si Zhao Mo at inaming tunay ngang maalalahanin si Mujuling. Bigla itong tumayo at sinabi kay Zhao Mo na manatili muna roon sa loob ng ilang araw at maglinang ng sword control, habang siya na ang bahala sa iba pang mga usapin. Habang naglalakad palabas,
Idinagdag pa niya na dahil lagpas na si Zhao Mu sa foundation establishment stage, hindi na niya kailangang manatiling servant-disciple at may tutulong na sa pag-upgrade ng kanyang disciple token patungo sa outer sect. Nang marinig iyon, seryosong nagtanong si Zhao Mu kung sino ba talaga siya. Bago isara ang pinto, ngumiti si Mu Juling at sinabing siya ang taong pakakasalan niya sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito, malakas niyang isinara ang pinto. Doon napagtanto ni Zhao Mu na si Mu Juling ay tunay na bihasa sa pakikipaglandian. Inilayo niya ang iba pang iniisip at nagpa siyang mas mahalagang ituon ang sarili sa paglinang ng sword control. Umupo siya at sinimula ng cultivation gamit ang flying sword, binalutan ito ng nagliliwanag na gintong enerhiya sa kanyang mga kamay, nagliparan sa ere ang mga pahina ng aklat at ang mga nakasulat ay naiiwan sa hangin na nagliliwanag sa gintong kulay. Ngunit ilang sandali lamang, bigla siyang bumagsak sa sahig, hingal na hingal at naghahabol ng hininga. Napaisip siya kung hindi ba gumana ang Mero Cleansing Pill sa pagpapabuti ng kanyang likas na talento. Nagtaka rin siya kung bakit nananatiling napakahirap aralin ng sword control. Bumangon siya at nagduda kung ang epekto ba ng pill ay sa pisikal na katawan lamang at hindi sa lalim ng kanyang pag-unawa. Kahit may sistema siya, kung mahina ang kanyang comprehension, pakiramdam niya ay tuluyan siyang mabibigo. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang maputing hayop na mukhang maliit na usa. Nagkatitigan silang dalawa bago niya ito lapitan at seryosong kausapin. Inisip niya na kung ang primordial yang ay maaaring ituring na isang uri ng pagbibigay, marahil ay maaari ring maging pinagmulan ng system return ng comprehension. Ngumisi siya ng nakakatakot sa harap ng nanginginig na maliit na usa at sinabing mukhang nababagot ito. May naisip siyang paraan, tuturuan daw niya ito ng multiplication table. Idinikit niya ang bibig sa tainga ng hayop at isa-isang binigkas ang mga salita. Ilang sandali lamang, lumitaw ang abiso, ang kaalaman ay naipasa sa Demon Beast, at na-trigger ang 100 beses na return. Agad na kinumpirma ng sistema na tumaas ng malaki ang comprehension ng host, dahilan upang mapabulala si Zhao Mu sa gulat, gumana nga talaga ang kanyang ideya. Matapos umangat ang antas ng kanyang pag-unawa, hindi na nag-aksaya ng oras ang bida. Tahimik siyang umupo, tuwid ang katawan, at piniling isara ang kanyang mga mata. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila naging mas mabigat, at di naglaon, may mga pahinang kusang lumitaw at lumutang sa ere. Ang mga ito'y naglalabas ng malinaw na gintong liwanag, habang ang mga simbolong nakaukit dito ay dahan-daang humihiwalay at pumapasok sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, muling bumukas ang kanyang mga mata. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang harapan, kusa nang umangat ang espada, nababalutan ng dalisay na gintong enerhiya na malinaw na nagmumula sa kanyang palad. Sa mahinang tinig, nasabi niyang sapat na ang naging bunga ng kanyang pagsasanay. Ang kung fu na dati hindi pinapansin ng karamihan, isang kasanayang itinuturing na pangkaraniwan, ay ngayoy malinaw sa kanya. Hindi na niya kailangang ulit-ulitin o pag-isipan ng matagal. Ang daloy, prinsipyo, at istruktura nito ay kusa nang nag-uugnay sa kanyang isipan. Ramdam niya ang tahimik ngunit malinaw na pag-angat ng kanyang comprehension. Gayunpaman, mabilis ding hamupa ang kanyang kasiyahan. Kahit pa malinaw ang pagbuti ng kanyang pag-unawa, alam niyang hindi pa rin ito sapat. Ang mundong ito ay hindi nagbibigay ng puwang sa pagiging kontento. Sandali siyang napatigil. Bilang isang transmigrator, inaasahan sana niyang mas mataas ang kanyang kakayahan. Ngunit malinaw sa kanya ngayon, kulang pa rin ang ganitong antas ng aptitude sa isang mundong brutal at mataas ang pamantayan. Sa puntong iyon, napalingon siya sa Demon Beast na nasa harapan niya. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, tila may bagong naisip. Lumapit siya, binuhat ito ng may ngiti, at nagsalita. Dahil sa eagerness nitong matuto, bilang guro, tuturuan niya raw ito ng bagong aralin, geometry theorems. Kaagad niyang sinimulan ang pagtuturo. Kasabay nito, biglang nagpakita ang system notification. Dahil sa pagtuturo ng kaalamang may kaugnayan sa calculus,
na-trigger ang 100-fold return. Sa isang iglap, ramdam niya ang biglaang paglawak ng kanyang pag-unawa, na para bang may mga hadlang sa kanyang isipan na tuluyang naglaho. Ngunit hindi pa roon natapos. Isang panibagong mensahe ang lumabas, ang kanyang comprehension value ay umabot na sa limitasyon ng kanyang kasalukuyang strength stage. Hindi na ito maaaring tumaas pa. Doon niya tuluyang naunawaan, may hangganan pala ang comprehension. Sa antas na ito, malinaw na hindi na magiging problema ang pag-intindi sa mga cultivation methods na hawak niya. Isa-isa niyang sinubukan ang mga ito. Una, ang Vajra Fist. Ang kanyang kamao ay nabalutan ng makapal na gintong aura. Sumunod ang Wind Red Thunder Art, mapulang kidlat ang Dam Alloy, nagpalabas ng mabigat na presensya na agad ikinapanginig ng Demon Beast. At sa huli, ang 3-talent 6 Fates Divination Art, kung saan lumitaw ang pulang marka sa kanyang palad at isang napakalaking malagintong simbolo sa kanyang likuran. Sa kabila ng lahat ng ito, mabilis niyang napansin ang isang katotohanan. Ang mga teknik na ito ay pawang unrated yellow rank lamang, masyadong mababaw para sa kanya ngayon. Gayunpaman, lubos na niya itong kabisado. Kapag nakalabas siya, maaari niya itong isulat at ipamahagi, at tiyak na makakapagdulot iyon ng malaking return rewards. Biglang lumapit ang Demon Beast. May hawak itong buto sa bibig at iniaalok iyon sa kanya. Bahagya siyang nagulat, ngunit tinanggap ito ni Zhao Mo at nagpasalamat. Sinabi niyang gagawin na lamang niya itong sabaw. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumislap ang buto sa lilang liwanag. Agad niyang nakilala ang aura, ito ang Chaos Xuanming Art. Napangiti siya at muling naupo. Hindi niya inakalang ang maliit na Demon Beast na ito ay makapagbibigay sa kanya ng isang teknik. Kaagad itong na-detect ng system at automatikong sinimulan ang learning process. Ngunit nang subukan niyang unawain ito, biglang sumakit ang kanyang ulo. Nilamon siya ng lilang aura at napasuka siya ng dugo. Halos mawalan siya ng hininga habang nakatitig sa buto. Doon niya napagtanto, kahit umabot na sa limitasyon ng Foundation Establishment Realm ang kanyang comprehension, hindi pa rin niya ito kayang intindihin. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Earth rank ba ito, o mas mataas pa, Heaven rank? Habang siya'y nahihirapan, may tumawag mula sa pintuan. Dumating si Mu Juling. Nang makita ang kalagayan ni Zhao Mo, agad siyang nag-alala. Sa kanyang isip, sinisi niya ang sarili, iniisip na masyado niyang minadali ang pagbibigay ng teknik. Agad itong itinanggi ni Zhao Mo, ngunit pinutol ni Mu Juling ang usapan. Sinabi niyang hindi dapat minamadali ang cultivation. Naglabas siya ng pagkain at hinikayat siyang kumain muna. Siya mismo ang nagpakain kay Zhao Mo, maingat at tuloy-tuloy ang pag-uudyok. Habang nangyayari iyon, may pumasok na ideya sa isip ni Zhao Mo, kung narito si Mu Juling, nangangahulugan ba na? Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Sa halip, iniabot niya kay Mu Juling ang Chaos Xuanming Art, sinasabing baka mas angkop ito para sa kanya. Nagulat si Mu Juling at agad nagtanong kung saan niya ito nakuha. Ipinaliwanag ni Zhao Mo na ibinigay lamang ito ng isang maliit na Demon Beast, ngunit masyadong malalim para sa kanya. Sa sandaling iyon, muling nag-activate ang system. Dahil sa pagregalo ng Earth Rank Technique, na-trigger ang 60-fold return. Kaagad niyang natanggap ang kapalit, ang Earth Rank High Grade Technique na Pure Yang Xuanming Art. Isang scroll ang lumutang sa kanyang harapan, naglalabas ng maliwanag na gintong liwanag. Hindi pa roon natapos. Na-detect ng system na compatible ang technique sa kanyang Red Yang Sacred Body at tinanong kung nais niya ng immediate empowerment. Agad siyang pumayag. Pagkatapos nito, mabilis niyang tinapos ang usapan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang empowerment, at ayaw niyang magdulot ng pagdududa kay Mu Juling. Ilang sandali ang lumipas bago biglang nagalit si Mu Juling. Sinabi niyang ninakaw na naman ang kanyang teknik at muntik na raw mapatay si Zhao Mo. Naguluhan siya at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Mu Juling na mabuti at hindi niya pinilit ang cultivation. Ang Pure Yang Constitution ni Zhao Mo at ang Chaos Attribute ng Chaos Xuanming Art ay magkasalungat.
Kung ipinilit niya iyon, maaaring masira ang kanyang mga meridian at ikamatay niya. Doon niya tuluyang naunawaan, hindi kakulangan sa comprehension ng problema, kundi incompatibility ng kanyang katawan. Ipinaliwanag pa ni Mujuling na bihira ang mga teknik na babagay sa kanyang constitution. Kakailanganin niya ng panahon upang tipunin ang mga iyon. Sa ngayon, mas mainam na mag-focus muna siya sa mga basic introductory techniques. Sa kabila ng lahat, hindi maiwasang magtanong si Zhao Mo kung bakit siya tinatrato ni Mujuling ng ganito kabuti. Sa halip na umiwas, diretsahan niyang sinabi ang kanyang intensyon. Gusto niyang si Zhao Mo ang maging kanyang daw companion. Kapag nangyari iyon, titiyakin niyang sa Saint Yuan Demon Sect, hindi siya magugutom, hindi mauubusan ng alak, at walang mangangahas na saktan siya. Hindi makasagot si Zhao Mo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Isang boses ang sumigaw, kalokohan. Isang napakabigat na aura ang bumalot sa lugar. Sa isang iglap, winasak ng lilang enerhiya ang bahay. Halos mapaluhod si Zhao Mo sa tindi ng pressure. Agad namang inalala ni Mujuling ang kanyang kalagayan. Pagtingala ni Zhao Mo, nakita niya ang isang babae na nakalutang sa ere. Mula pa lamang sa aura nito, ramdam na niya ang matinding panganib. Narinig niyang tinawag ni Mujuling ang babae bilang kanyang master. Doon niya tuluyang naunawaan, ito ang master ni Mujuling. Sa malamig at mabigat na tinig, tinanong ng babae kung ano ang ginagawa nila, at kung sinisira raw ba ng kanyang pagdating ang isang magandang sandali. Magalang na yumuko si Mujuling sa harap ng kanyang guro. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo at maingat ang bawat kilos, tila takot na makagawa kahit ng pinakamaliit na pagkakamali. Nang magsalita siya, mahinahon ang kanyang tinig, hindi malakas, ngunit malinaw at puno ng pagpipigil. Mariin niyang sinabi na hinding-hindi kailanman mangangahas ang kanyang alagad na suwayan ang utos ng kanyang guro. Tahimik ang paligid ng dahan-daang magsalita ang Saintess. Ang kanyang tinig ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay may bigat na tila dumidiin sa hangin. Ipinahayag niyang si Mujuling ang pinakamahalagang alagad na mayroon siya, ang mismong hinubog niya sa loob ng maraming taon upang maging karapat-dapat na magmana ng kanyang posisyon bilang Saintess ng sekta. Habang nagsasalita, unti-unti siyang lumapag sa lupa, at kasabay nito ang pag-agos ng makapangyarihang lilang enerhiya na tila may sariling buhay at bumabalot sa buong paligid. Mariin niyang pinagsabihan si Mujuling na suriin ang sarili. Hindi lamang daw ito nagpabees sa kanyang pagsasanay, isang kasalanang sapat na upang biguan ang tiwala ng sekta, kundi itinago pa nito ang isang servant disciple sa sarili nitong tirahan. Isang malinaw na paglabag sa mga alituntunin, at higit pa roon, isang pagpapadala sa damdaming dapat sanay matagal ng tinuldukon. Habang patuloy na bumabalot ang lilang aura na nagmumula sa Saintess, hindi napigilan ni Zhao Mo na mapaisip. Sa sandaling iyon, unti-unting lumino sa kanyang isipan ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang tapang at presensya ng babaeng nasa harap nila. Hindi ito basta isang mataas ang cultivation, ito pala mismo ang Saintess ng sekta, ang guro ni Mujuling, at isang nilalang na kayang magdikta ng kapalaran sa isang utos lamang. Mabilis na lumuhad si Mujuling sa harap ng kanyang guro. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay malinaw sa katahimikan. Halos manginig ang kanyang katawan habang taimtim siyang humihingi ng kapatawaran, buong loob na inaamin ang kanyang pagkakamali. Hindi siya naghanap ng dahilan. Alam niyang walang saysay iyon sa harap ng kanyang guro. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang lilang aura ng Saintess. Sa isang kumpas ng kamay, lumitaw ang isang espada, at sa malamig na tinig ay sinabi niyang dahil batid ni Mujuling ang kanyang kasalanan, bibigyan niya ito ng isang pagkakataon. Mariing ibinagsak ng Saintess ang espada sa lupa sa kanilang harapan. Ang tunog ng pagtama nito ay tila umalangaw-ngaw sa kanilang dibdib at nagdulot ng gulat at takot sa kanilang dalawa. Sa matigas at walang emosyon na tinig, iniutos niya kay Mujuling na patayin ang servant disciple gamit ang sarili nitong mga kamay, putulin ang ugat ng kanyang damdamin. Pagkatapos nito, sasama siya pabalik sa Purple Cloud Peak at papasok sa closed-door cultivation sa loob ng 30 taon, walang pagtutol at walang dahilan. Sa matinding takot at panghihina,
agad na lumapit si Mujuling at mahigpit na niyakap ang hita ng kanyang guro. Halos maiyak siya habang pilit na ipinaliliwanag na wala raw kinalaman dito si Zhao Mo. Sinabi niyang kung mapipilit siyang patayin si Zhao Mo, tiyak na maaapektuhan ang kanyang Dao Heart, isang pinsalang maaaring magdulot ng tuluyang paghinto ng kanyang cultivation, bagay na labis niyang kinatatakutan. Dahil sa mga salitang iyon, malamig na tumitig ang Saintess sa kanya. Walang bakas ng awa o galit sa kanyang mga mata, tanging kawalan lamang. Tahimik ngunit mabagsik niyang tinanong kung hinahamon ba siya ni Mujuling. Kasunod nito, sumabog ang mas matinding aura mula sa kanyang katawan. Yumanig ang lupa, umuga ang paligid, at tila umaangat sa ere ang lahat. Sa bigat ng presensyang iyon, kapwa nayanig ang katawan ni Mujuling at Zhao Mo, na halos hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, isang tanong ang sumagi sa isip ni Zhao Mo, handa ba talagang pumatay ang Saintess, kahit ang sarili nitong alagad? Hindi na siya nag-atubili. Lumapit siya kay Mujuling habang pinakakawalan ng nagliliwanag na gintong enerhiya mula sa kanyang katawan. Nang mahawakan niya ito, napalingon si Mujuling sa kanya, ang mga matay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Ngunit hindi nagdalawang isip si Zhao Mo. Mahigpit niyang niyakap si Mujuling at hinimok itong anihin ang kanyang espiritual na lakas upang mapanatili ang kanyang kalagayan. Agad na napansin ng Saintess ang kakaiba. Hindi raw iyon karaniwang pure yang body. Kung tama ang kanyang hinala, nagising na ni Zhao Mo ang red yang sacred body, isang konstitusyong bihirang-bihira kahit sa loob ng maraming henerasyon. Kinilala ni Zhao Mo ang talas ng paningin ng Saintess. Ang malagintong enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay patuloy na nagbibigay lakas sa kanila habang inaalalayan niya si Mujuling, pinipigilan ang tuluyang pagbagsak nito. Dahil dito, napaisip ang Saintess. Batid niyang tunay na napakabihira ng red yang sacred body. Ang ganitong konstitusyon ay halos hindi lumilitaw sa loob ng mahabang panahon, at malinaw na ang lalaking pinili ni Mujuling ay may pambihirang potensyal. Sa gitna ng tensyon, may pabirong nasambit si Mujuling, na kung nalaman lamang daw niya noon ang taglay na red yang sacred body ni Zhao Mo, matagal na raw sana niya itong itinali at pinagsamantalahan. Biglang naputol ang usapan nang magkunwaring umubo ang Saintess. Agad namang yumuko ang dalawa. Nagmakaawa si Mujuling at ipinaliwanag na nasabi lamang niya iyon nang hindi nag-iisip. Bahagyang tumawa si Zhao Mo at sinabing puro kalokohan lamang ang kanyang mga salita. Sa huli, iniutos ng Saintess na kalimutan na ang nangyari. Para sa kapakanan ni Mujuling, palalampasan muna niya si Zhao Mo. Inutusan siyang bumalik sa outer sect at ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Bago raw siya makapasok sa nascent soul realm, mahigpit na ipinagbabawal na muli siyang lumapit kay Mujuling. Wala nang nagawa si Zhao Mo nang balutin ng Saintess si Mujuling ng lilang enerhiya at isama ito pal-iPad paitaas. Nang tuluyan silang mawala sa kanyang paningin, napahawak siya sa ulo. Ramdam pa rin niya ang nakakatindig balahibong kapangyarihan ng Saintess. Kung gugustuhin daw nitong patayin siya, isang isip lamang ay sapat na. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, kailangan niyang maging mas malakas pa. Pagbalik niya sa servant quarters, at pagpasok sa kanyang tirahan, napagtanto niyang bagamat napakadelikado ng mga nangyari, may kapalit din itong biyaya. Nakakuha siya ng isang Earth rank high-grade cultivation technique at isang ika-4 na antas na flying sword. Agad niyang inutusan ang sistema na simulan ng empowerment, at kaagad itong sumagot na nauunawaan. Habang nakaupo siya at nagkukultiba, biglang sumabog ang matinding apoy na bumalot sa kanyang buong katawan at nagbigay liwanag sa paligid. Lubos siyang nagulat sa bilis ng kanyang cultivation at naisip na maaaring epekto ito ng sabayang paggamit ng pure yang Xuanming art at ng red yang sacred body. Maya-maya, nagbigay ng abiso ang sistema na hindi sapat ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa para sa kanya, kaya automatiko nitong sisipsipin ang espiritual na enerhiya. Nang sang-ayunan niya ito, biglang lumitaw ang napakaraming spirit stone sa paligid niya. Isa-isa itong lumutang, natunaw, at naging purong espiritual na enerhiya na umikot sa kanyang kinauupuan. Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang patuloy na umaagos ang aura. Mula sa labas ng kanyang tirahan, malinaw na makikita ang malagintong liwanag na nagmumula sa loob.
Makalipas ang ilang oras, kinaumagahan, humupa ang enerhiya. Nang suriin niya ang paligid, napagtanto niyang naubos niya ang 70,000 spirit stone sa loob lamang ng isang gabi. Gayunpaman, ang makalusot sa ikatlong layer ng foundation establishment sa ganoong ikling panahon ay hindi na rin masama. Paglabas niya ng bahay, humikab siya at iniunat ang kanyang mga kamay, iniisip na kailangan na niyang humanap ng paraan upang kumita ng pera. Ngunit bigla siyang natigilan ng may hamarang sa kanyang daraanan at tawagin ang kanyang pangalan habang pinagtatawanan siya. Nasa gitna nila si Ho Qiang, isang servant disciple sa ikawalong layer ng Chi Refinang. Nakangisi itong nagsabi na narinig niyang binigyan daw siya ni Senior Sister Chu ng maraming benepisyo, at tinanong kung hindi ba siya magpapakita ng kaunting pasasalamat sa kanilang mga kapatid. Kilala si Ho Qiang sa servant quarters bilang isang tirano, umaasa sa kanyang disenteng cultivation upang mang-api ng kapwa lalaki at babae. Noon, may isang bagong servant disciple na sumagot sa kanya, at kinagabihan ay napatay sa bagbog. Ngumiti si Zhao Mo at diretsahang tinawag na hayop si Ho Qiang. Sinabi niyang buong araw itong nagnanakaw ng gamit ng iba at tiyak na marami na itong naipong spirit stone. Dahil doon, nagngitngit sa galit si Ho Qiang at sumugod. Nagbago ang kanyang kamay at naging parang kuko ng tigre habang binalot ng pulang aura ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man tumama ang atake, madaling naiwasan ni Zhao Mo ang suntok. Malamig niyang sinabi na masyadong mabagal iyon, at mapanuyang tinanong kung sa ganoong galaw lang ba siya balak talunin. Bago pa makareact si Ho Qiang, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang mukha. Tumalsik ito pabalik sa kanyang mga kasama, duguan at inuubo. Habang tinatanong ng mga kasama kung ayos lang siya, hindi makapaniwala si Ho Qiang. Tinanong niya kung si Zhao Mo nga ba iyon at kung talagang nakalusot na ito sa Foundation Establishment Realm. Ngumisi si Zhao Mo at pinakawala ng matinding pulang aura mula sa kanyang katawan. Payak lamang ang kanyang sagot, kung hindi raw ba halata. Bumangon si Ho Qiang, hawak-hawak ang nagdurugo niyang mukha. Habang tumutulo pa ang dugo, galit niyang sinigawan ang kanyang mga kasamahan na huwag lang tumayo roon at tumitig. Sabay-sabay silang umatake. Agad namang sumang-ayon ang dalawa at nagsimulang maglabas ng nag-aalab na enerhiya mula sa kanilang mga katawan, habang nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata. Kasunod nito, mabilis silang tumakbo patungo kay Zhao Mo, sumisigaw na bubugbugin nila ito. Sabay na nagpakawala ang dalawa ng malalakas na suntok, ngunit bahagyang umatras si Zhao Mo upang ilagan ang mga ito. Sa mga nakasaksi sa nagaganap, may hindi makapaniwala na si Junior Brother Zhao Mo ay naka-breakthrough agad sa Foundation Establishment. Gayunpaman, may ilan ding nag-alala, dahil kaka-breakthrough pa lamang niya at mahirap pa rin para sa kanya na harapin ang napakaraming kalaban sa Chi Refining stage ng sabay-sabay. Naroon din si Senior Brother Wang Chan, na agad nagbabala kay Zhao Mo na mag-ingat. Biglang humigop ng enerhiya si Zhao Mo, at unti-unting nabuo ang pulang enerhiya sa kanyang dalawang daliri. Sa isang kumpas, sumabog ang pulang enerhiya sa kanyang kinatatayuan. Tumilapon ang dalawang maskuladong lalaki habang mariin niyang isinisigaw na lumayas ang mga ito. Habang kalmado siyang napabuntong hininga at pinagmamasdan ng kanyang kamao, biglang tumalon si Ho Qiang. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang buong katawan at nag-anyong tigre. Tinutuya niya si Zhao Mo habang nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata at isinisigaw na mamatay na ito. Ngunit bago pa man tumama ang pag-atake, agad na lumingon si Zhao Mo, nakangisi, habang muling iniipon ang pulang enerhiya sa kanyang kamao. Sinundan ito ng isang napakalakas na suntok na halos magpalipad kay Ho Qiang, umiikot sa ere, duguan ang mukha. Diretso siyang bumangga sa isa niyang kasamahan na nakahandusay, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Pilitan muling bumangon si Ho Qiang at binalaan si Zhao Mo na maghintay lang ito. Ngunit bago pa man siya muling makakilos, biglang nasa likuran na niya si Zhao Mo. Inihanda nito ang kanyang paa, binalot ng mapulang enerhiya, at sa isang malakas na sipa ay dumagundong ang napakalakas na enerhiya sa paligid. Tumalsik ang dugo habang mariing sinigawan ni Zhao Mo si Ho Qiang na manahimik. Agad pinuri ng mga tao sa paligid si Zhao Mo, dahil nailabas niya ang galit nila para sa kanila.
Ang mga tiger demon na ito ay sanay mang-api, at sino ang mag-aakalang ngayong araw ay sasabit sila sa bakal na plato. Pinatigil ni Zhao Mo ang lahat at sinabing sandali lamang. Pagkatapos, gamit ang kanyang enerhiya, kinuha niya ang mga spirit stone mula sa katawan ni Hu Qiang. Masaya niyang ibinalita sa lahat na ito ang mga spirit stone na karaniwang ninanakaw ni Hu Qiang, at ngayong araw ay ibinabalik niya ang lahat ng ito sa tunay na mga may-ari. Gulat at pananibik ang bumalot sa lahat. Agad na inihagis ni Zhao Mo ang mga spirit stone. Nagkukumahog ang mga tao sa pagdampot ng mga ito habang may sumisigaw ng, "Mabuhay si Zhao Mo." Kasunod nito, muling lumitaw ang abiso, nagregalo siya ng 9,000 spirit stone, nag-trigger ng 1,000-fold return, at nakakuha ng 9,000,000 spirit stone. Sa kanyang isipan, natuwa siya dahil hindi na siya kukulangan sa spirit stone sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos nito, agad siyang lumapit kay Senior Brother Wang Chan at sinabi na mula nang pumasok siya sa sekta ay inalagaan siya nito. Kaya ibinigay niya rito ang isang chi refining peel. Agad itong nakilala ni Wang Chan at tumanggi, dahil napakahalaga nito at hindi niya kayang tanggapin. Ngunit walang sabi-sabing pinakain ni Zhao Mo ang peel sa kanyang bibig habang sinasabihang tama na ang daldal at kainin na lamang ito. Halos mabulunan si Wang Chan sa nangyari. Muling lumitaw ang abiso, nagbigay siya ng first grade chi refining peel, nag-trigger ng 100-fold return, at nakakuha ng second grade foundation establishment peel. Matapos umubo, sinabi ni Wang Chan na iba na ang tingin niya ngayon kay Zhao Mo. Gayunpaman, binalaan niya ito na hindi maliit ang puwersa sa likod ni Hu Qiang at Niu Tai, at mas mabuting pumasok agad siya sa outer sect at humanap ng sarili niyang backer. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid dahil sa umuyulang spirit stones, naisip ni Zhao Mo na iyon din ang balak niya. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng outer sect management hall, makikita ang isang lalaki na nagpapakulo ng malaking takore habang umuusal ng hindi maunawa ang mga salita. Siya ang outer sect manager, si Jiang Dingkun. Biglang pumasok si Zhao Mo, magalang na bumati at nagpakilalang isang disipulo. Tahimik na lumingon si Manager Jiang Dingkun, saka inilapit ang kanyang daliri sa apoy, nagpalabas ng matinding pressure na gumambala sa ginagawa nito. Kumalat ang usok sa paligid, at agad na sinisi ni Manager Jiang Dingkun si Zhao Mo, sinabing ginulo nito ang kanyang isipan at nasira ang peel refinement. Pinalayas niya ito. Gulat na gulat si Zhao Mo, tinuturo ang sarili kung talagang kasalanan niya iyon. Sa kanyang isipan, malinaw na sinadya ng manager ang pangyayari, at base sa temperatura, alam niyang hindi naman purple chi peel ang ni-refine nito. Nagtaka siya kung bakit siya pinahihirapan ng walang dahilan, at kung may nag-uutos ba rito sa likuran. Umupo si Manager Jiang Dingkun at dismayadong tinanong kung bakit hindi pa umaalis si Zhao Mo, dahil ayaw na raw niyang makita ang mukha nito. Magalang namang sinabi ni Zhao Mo na huwag itong mag-alala. Agad niyang inilabas ang 50,000 spirit stone at sinabing tanggapin ito ng may ngiti. Halos mabulunan si Manager Jiang Dingkun, ngunit agad niyang kinuha ang mga ito at tumawa ng bahagya. Sinabi niyang nandito si Zhao Mo para i-proseso ang outer sect disciple nameplate, at aayusin na raw niya ito kaagad. Agad namang nagpasalamat si Zhao Mo. Pagkatapos, nakangiti, tinanong niya kung sino ang gustong pigilan ang kanyang pag-promote bilang outer disciple. Tumalikod si Manager Jiang Dingkun at sinabing tumatanggap lamang siya ng pera para lutasin ang problema ng iba, at hindi siya nangangahas magbenta ng impormasyon. Bahagyang tumawa si Zhao Mo at sinabing naiintindihan niya. Muli siyang naglabas ng napakaraming spirit stone at seryosong tinanong kung sapat na ba ang mga ito. Halos hindi makapagsalita si Manager Jiang Dingkun, ngunit tinanggap pa rin niya at inutusan si Zhao Mo na lumapit. Hindi siya nagsalita, ngunit gamit ang maliliit na bato ay humubog siya ng anyong parang isang hayop. Agad na naunawaan ni Zhao Mo ang ibig sabihin nito, ito pala ay si Chu Jiaoran. Alam niyang may napakataas na katayuan si Chu Jiaoran sa outer sect, at ang kanyang mga mata at espiya ay nasa lahat ng dako. Kung magpapatuloy siya rito, sooner or later ay mahuhuli siya. Tumalikod si Manager Jiang Dingkun at sinabing wala siyang sinabi. Agad namang nagpasalamat si Zhao Mo sa babala.
Paglabas niya, lumipad siya sa ere gamit ang kanyang lumilipad na espada. Sa kanyang isipan, naisip niyang hanapin si Lu Qi at pansamantalang magtago sa lugar nito. Pagdating niya sa mga palasyo sa kabundukan kung saan siya dinala ni Lu Qi, nakita niyang may dalawang lalaking palabas sa bahay. Ang mga ito ay mula sa Saint Yuan Demon Sect, ang Heavenly Pride 5th rank, na si Long Tianxiang, at isa sa 12 elder, na si Lu Haikong. Habang lumalabas ang dalawa, isang mahinang tawa ang kumawala kay Lu Haikong. Kinausap niya si Long Tianxiang at binanggit na ngayong narating na ni Lu Qi ang yugto ng core formation, marahil ay mainam ng pag-usapan ang pag-iisang dibdib ng kanilang mga angkan. Ngumiti lamang ng tipid si Long Tianxiang at nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon. Binigyang diin pa niya na sa oras na makuha niya ang kampyonato sa Grand Hunting Competition ngayong taon, formal na niyang kukunin bilang asawa ang apo ng matanda. Dahil dito, lalong naging masaya si Lu Haikong at sinabing labis niyang hihintayin ang pag-iisang iyon. Mula sa isang dako, agad na namukaan ni Zhao Mo ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Nang makaalis na ang mga ito, mabilis na tinungo ni Zhao Mo ang kinaroroonan ni Lu Qi sa pamamagitan ng paglipad. Kumatok siya sa pintuan at tinawag ang kanyang senior sister. Agad namang tumugon si Lu Qi, at isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang bisita. Pagkapasok sa silid, hindi na nagpaligoy-ligoy si Zhao Mo at itinanong kung ang pagbisita ba ni Long Tianxiang ay may kaugnayan sa usaping kasalan. Nagbago ang ekspresyon ni Lu Qi at sinabihan si Zhao Mo na iwasang banggitin ang pangalang iyon dahil wala siyang interes dito. Pagkatapos ay malambing niyang niyakap ang braso ng binata at masayang itinanong kung ano ang nagtulak dito na bumisita ng kusa. Napakamot sa kanyang pisngi si Zhao Mo at nagpaliwanag na dahil sa impluwensya ng babaeng iyon, naharangan ang kanyang pagpasok sa outer sect. Nagalit si Lu Qi at ipinalam na tagumpay na ang kanyang breakthrough sa core formation. Sinabi niya na kapag naging matatag na ang kanyang pundasyon, haharapin at hahamunin niya ang taong iyon sa mga susunod na araw. Inamin din niya na ang bilis ng kanyang pag-unlad ay utang niya kay Zhao Mo, kaya muli niya itong niyakap ng mahigpit. Nabigla si Zhao Mo at nagbabala na kung hindi sila titigil ay baka kumawala ang kanyang purong enerhiya. Tugon ni Lu Qi, hindi na kailangang pigilin pa ang anuman. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kasuotan at sinabing kailangan niya ang tulong ni Zhao Mo sa kanyang cultivation. Bagaman nagkunwari pang tumatanggi ang binata, kalaunan ay kapwa sila nagpadala sa Bugzo ng damdamin at nagsimula ang kanilang pagsasanay sa loob ng silid. Lumipas ang ilang oras at dahil sa labis na pagkapagod, agad na nakatulog ng mahimbing si Lu Qi. Samantala, nagunat si Zhao Mo habang naghihikab, dala ang pagtataka kung bakit tila kakaunti lamang ang kanyang nakuhang benepisyo. Isang abiso ang lumitaw na nagsasabing matagumpay ang pag-ani niya ng purong enerhiya na nagresulta sa 50 ulit na multiplier, na nagdulot ng bahagyang pagtaas sa kanyang lakas. Gayunpaman, may isa pang abiso na lumabas, dahil sa dalas ng pag-ani sa enerhiya ni Lu Qi, unti-unti nang bumababa ang nakukuhang gantimpala. Napabuntong hininga si Zhao Mo at napagtantong nawawala ng halaga ang sobrang pagtutok sa iisang tao. Pumasok sa kanyang isip na baka mas tataas ang drop rate ng kanyang sistema kung makakahanap siya ng iba pang senior sisters na makakasama sa sabay na cultivation. Bagaman parang makatuwiran ang ideya, minabuti niyang isantabi muna ito. Naupo siya at itinuon ang atensyon sa paggamit ng mga spirit stone para sa kanyang pagsasanay. Batid niya na ang tunay na kapangyarihan ang tanging batas, kaya dapat bilasan ang pag-unlad. Ilang sandali lang ay nakamit niya ang breakthrough sa Foundation Establishment 3rd layer, at mabilis na nasundan ng 4th layer. Ngunit laking gulat niya nang maubos na ang kanyang mga spirit stone nang hindi man lang umaabot sa 5th layer. Dito niya napatunayan na ang sacred body ay nangangailangan ng napakalaking resources at kailangan pa niyang maglikom ng mas maraming yaman. Bigla siyang naging alerto nang makaramdam ng isang misteryosong presensya sa labas. May aninong gumalaw kaya agad niyang sinuri ang bintana. Pagkabukas nito, laking gulat niya nang makita ang mukha ni Lady Zishuan. Halos mapa-atras siya nang tuluyan itong pumasok sa kanyang silid. May tono ng pagkairita ang boses nito habang sinasabing mas mainam na tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan.
Ngumiti si Zhao Mo at magalang na nagtanong kung ano ang maipaglilingkod niya sa personal na pagbisita ng ginang. Nanatiling tahimik si Lady Zixuan habang sinusuri ang katawan ni Zhao Mo na walang saplot. Itinuro niya ang dibdib ng binata at prangkang sinabi na nais din niyang makuha ang purong enerhiya nito para sa sariling cultivation. Nabigla si Zhao Mo at mabilis na lumayo, sabay tanong kung ito ba ay isang biro lamang. Sinabi niya na sa ganitong antas ay mabagal na ang epekto ng harvest technique at hindi na ito kailangan ng ginang. Nagdulot ito ng galit kay Lady Zixuan at naglabas siya ng isang nagbabagang lilang aura. Ang bigat ng spiritual pressure ay tumama kay Zhao Mo na naging sanhi upang halos mabaon siya sa higaan. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang mamangha sa tindi ng kapangyarihang ipinapakita nito. Nakatayo ng tuwid si Lady Zixuan at malamig na nag-utos na ihinto na ang mga dahilan. Ang kailangan lang niya ay ang sagot kung payag ba ang binata o hindi. Napangiwi si Zhao Mo nang maramdaman ang paa ng ginang sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang tumawa at sumang-ayon dahil ito ay isang utos. Sa kanyang kalooban, nangako siyang balang araw ay siya naman ang mananaig. Habang pilit na nakangiti, pabiro niyang itinanong kung anong posisyon ang gusto nito para sa maayos na pag-aani ng enerhiya. Namula ang mukha at mga tainga ni Lady Zixuan ngunit hindi ito sumagot, sa halip ay nagbukas ng isang portal na lila at pinagsabihan siyang huwag nang magtanong ng kung ano-ano. Sa isang iglap, hinigup sila ng portal at lumitaw sa loob ng Purple Sky Cave Abode. Namangha si Zhao Mo sa ganda ng paligid, ngunit agad siyang pinasunod ni Lady Zixuan. Ipinaliwanag nito na ang lugar na iyon ay ang kanyang pribadong silid para sa cultivation kung saan walang sinuman ang makakaistorbo sa kanila. Dahil dito, sinimulang haborin ni Zhao Mo ang kanyang pantalon, ngunit agad siyang pinatigil ni Lady Zixuan. Naguguluhan ang binata at sinabing bahagi ito ng pakikipagtulungan sa pag-harvest. Sa gitna ng pamumula ng pisngi, sinabi ni Lady Zixuan na hindi kailangang maghubad dahil mayroon siyang ibang paraan. Nagbiro pa si Zhao Mo na tila gusto ng ginang na siya ang may kontrol, pero sa karanasan niya ay mas maganda ang sabay na pagkilos. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang biglang takpan ang kanyang bibig at igapos siya sa isang kahoy. Lumapit si Lady Zixuan at sa isang boses na malamig pero may halong lambing, iniutos sa kanya na ipikit ang mga mata at tumulong sa cultivation. Idinagdag pa nito na ang hindi pagsunod ay maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Matapos ang mahigpit na pagkagapos ni An Zixuan kay Zhao Mo, walang pasubali niya itong itinapon sa loob ng hot spring. Lumapit ang saintess na nakapamewang, ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad habang inuutusan si Zhao Mo na linisin ang sarili. Walang nagawa si Zhao Mo kundi ang tumanggo ng may paggalang, kasabay ng pangakong susundin ang bawat nais nito. Habang dinadama ang init ng tubig, tila hindi makapaniwala si Zhao Mo sa kanyang kinalalagyan at napatanong sa sarili kung ito ba ay isang panaginip lamang. Ngunit bago pa man siya makabuo ng anumang kaisipan, mabilis siyang pinatahimik ni An Zixuan. Sa isang iglap, nagpakawala ang saintess ng isang dambuhalang enerhiya mula sa kanyang mga kamay na bumalot sa buong katawan ni Zhao Mo. Ang puwersang ito ang nagdala sa kanya patungo sa isang higaan. Laking gulat ni Zhao Mo nang matagpuan ang sarili na muling nakatali ang mga kamay. Napapikit siya sa pagsuko, habang napagtatanto na ang saintess ay hindi lamang isang banal na figure kundi isa ring napakalakas na holy knight. Sa sandaling iyon, alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan nito. Nagising ang diwa ni Zhao Mo nang maramdaman ang isang malambot na dampi sa kanyang balat. Pagdilat niya, bumungad sa kanya ang dalawang kaakit-akit na babae na may mapupulang pisngi. Ang kanilang anyo ay tila mga fox, may malarosas na buhok at malalambot na tainga. Sa gulat ay napasigaw siya at agad na hinanap ang kinaroroonan ng saintess. Ang dalawang misteryosong babae ay sina An Leilei at An Yuanyuan. Agad na nag-alala ang dalawa, tinanong nila kung may problema ba at kung hindi ba sapat ang kanilang kagandahan para sa kanya. Ipinagtapat nilang sila ay mga nilikha ng kanilang master na may iisang layunin, ang kolektahin mula sa kanya ang Redyang Power. Makiisa ka na lamang sa amin, mungkahi nila, upang matapos ang lahat ng ito sa loob ng 2 oras. Napakunot ang noo ni Zhao Mo. Malinaw sa kanya na humanap si An Zixuan ng mga kapalit upang kumuha ng kanyang enerhiya.
Ngunit ang mungkahi na matatapos sila sa loob lamang ng 2 oras ay tila isang malaking insulto para sa kanya. Pakiramdam niya ay minamaliit ng mga ito ang kanyang kakayahan. Dahil sa paghamon na ito, gamit ang sariling lakas ay kusa niyang kinalas ang tali sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan niyang hinawakan at hinayla ang braso ni An Yuan. Ipapakita ko sa inyo ang tunay kong lakas, deklarasyon niya. Nang makita ang bagsik ni Zhao Mo, mabilis na humawak si An Lele sa braso ng binata at nakiusap na dahan-dahanin lamang ang kanyang kapatid. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang itinugon ni Zhao Mo, sapat na upang mapatahimik ang dalaga. Doon na nagsimula ang kanilang dual cultivation na tumagal ng hindi lamang 2 oras, kundi halos kalahating araw. Samantala, unti-unti nang nauubos ang pasensya ni An Zishuan. Nainas siya sa tagal ng proseso at napatanong kung kailan babalak tumigil ni Zhao Mo. Nang matapos ang ritual, ang 2 dalaga ay halos hindi na makatayo. Nangangatog ang kanilang mga tuhod at lupaypay ang kanilang mga katawan sa tindi ng pinagdaanan. Samantala, si Zhao Mo ay payapang bumalik sa hot spring upang muling maglinis. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya nang mapagtantong ang tubig sa bukal ay lalo pang nagpapalakas sa kanyang radiant power. Sa kabila ng mahabang oras ng pakikipagtuos, dama niyang mas lalo pang umapaw ang kanyang enerhiya. Habang nagpapahinga, pinanood niya ang 2 na pilit na inuunat ang mga nanghihinang katawan upang humarap sa kanilang master. Pagdating sa harap ni An Zishuan, agad silang lumuhod at humingi ng kapatawaran. Inialay nila ang nakuhang enerhiya at ipinaliwanag na ang konstitusyon ni Zhao Mo ay sadyang tiraniko at napakalakas, kaya naman hamaba ang kanilang proseso ng higit sa inaasahan. Malamig ngunit may pag-unawa ang tinig ni An Zishuan nang sabihin niyang napanood niya ang bawat sandali ng nangyari, kaya hindi dapat sisihin ang 2 dalaga. Inutusan niya silang iwan ang radiant liquid at agad na magpahinga upang maghilom ang kanilang mga katawan. Sabay na tumango ang 2 at mabilis na lumisan. Nang maywa na lamang sina An Zishuan at Zhao Mo, lumapit ang Saintess sa kanya. Agad na nagtanong si Zhao Mo, na may bakas ng kumpiyansa, kung naging maayos ba ang kanyang performance. Tipid lamang ang naging sagot ni An Zishuan, pwede na. Gayunpaman, hindi matatawaran ang ibinigay nitong gantimpala. Laking gulat ni Zhao Mo nang tanggapin ng 10 milyong spirit stones at 4 na bote ng top-grade foundation establishment pills. Napangisi siya sa tuwa, gaya ng kanyang inaasahan, ang Saintess ay sadyang mapagbigay sa mga kagamitang pang-cultivation. Matapos magayos ng sarili, napansin ni An Zishuan na nananatili pa ring nakatayo si Zhao Mo. Bakit narito ka pa? Ano ang hinihintay mo? Tanong nito. Sandaling nag-isip si Zhao Mo bago nagpakitang gilas ng mungkahi, kung nais mong sipsipin ang radiant power, mas magiging mabisang paraan ang direktang pakikipag-ugnayan o sa pamamagitan ng dual cultivation. Dahil sa kapangahasan ng sinabi ni Zhao Mo, namula sa matinding inis si An Zishuan. Lumayas ka, sigaw nito. Sa isang iwas ng kanyang daliri, isang malakas na enerhiya ang bumalot kay Zhao Mo at tuluyan siyang pinalaya sa lugar na iyon. Sa isang iglap, natagpuan na lamang ni Zhao Mo ang sarili sa tapat ng tahanan ni Lu Qi. Napabuntong hininga siya habang namamangha sa hindi maarok na kapangyarihan ng Saintess. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang abiso mula sa kanyang sistema, dahil sa laki ng nambag niyang radiant power kay An Zishuan, nakatanggap siya ng malaking pag-unlad sa kanyang radiant sacred body. Agad na sinamantala ni Zhao Mo ang pagkakataon at nagsimulang mag-cultivate. Isang napakalakas na aura ang bumalot sa kanya, dahilan upang tumayo ang kanyang mga buhok sa tindi ng enerhiya. Habang ikinukuyom ang kamao, naramdaman niya ang masiglang puwersang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tama nga ang hinala ko, bulong niya sa sarili, mas malaki ang nakukuha kong system rewards kapag nagpapalit ako ng kapareha. Batid niya na hanggat kailangan ng Saintess ang kanyang lakas, may matatag siyang pwesto sa loob ng sekta. Samantala, sinimulan na ni An Zishuan ang paghigop sa radiant liquid. Habang pinagmamasdan ng likido, hindi niya mapigil ang maalala ang mga pangyayari kanina, dahilan upang mamula ang kanyang mga pisngi at mapailing. Isang hamak na furnace lamang siya, pagpapakalma niya sa sarili, huwag mong hayaang makaapekto ang kanyang presensya sa iyong cultivation. Mula sa malayo, lihim na nagmamasid sina An Lele at An Yuan.
Nagtataka sila kung nadidistract ba ang kanilang master o kung may hindi magandang epekto ang red yang liquid ni Jiaomo sa konsentrasyon ng Saintes. Kinabukasan, nagising si Lu Qi sa loob ng kanyang tahanan. Pagkakita kay Jiaomo na seryosong nagkukultivate, nilapitan niya ito ng may matamis na ngiti. Kay aga mo namang magpursige, biro niya, lalo ka yata naging masipag. Ipinaliwanag ni Jiaomo na nakaramdam lamang siya ng kaunting inspirasyon para sa isang breakthrough. Dahil sa galak na mas lalong lumakas ang kanyang kapareha, yamakap si Lu Qi sa braso ni Jiaomo. Ngayong tumaas na ang iyong antas, masayang mungkahi ni Lu Qi, bakit hindi natin subukang harapin at akyatan ang Climbing Heavenly Road ng magkasama? Sa Climbing Heaven Road, ang sinaunang lihim na kaharian ng Saint Yuan Demon Sect, nakatayo ang isang napakalaking kulay lilang portal na may 12 antas. Karaniwan, ang sinumang makaakyat hanggang ikatlong antas ay sapat na ang kakayahan upang mapasama sa top 100 ng Outer Sect Heavenly Pride rank. Mula kasi sa ikatlong antas, nagsisimula ng lumitaw ang mga dakilang demonyong nasa core formation. Dumating doon sina Jiaomo at Lu Qi. Ayon kay Lu Qi, si Chu Jiaoran ay kasalukuyang ika-9 sa Outer Sect Heavenly Pride rank at kaya nitong manatili sa ika-4 na antas ng tumatagal ng isang sindi ng insenso. Sinabi ni Jiaomo na hindi na kailangang gawin iyon ni Chu Jiaoran para sa kanya. Ngunit sagot ni Lu Qi, hindi iyon para kay Jiaomo kundi para sa sarili niya. Madalas sabihin ng iba na si Chu Jiaoran ang babaeng cultivator na may pinakamalaking potensyal sa Outer Sect, ngunit hindi siya sang-ayon. Nais niyang patunayan kung alin ang tunay na mas nakahihigit, ang lahing tao ba o ang lahing demonyo. Napaisip si Jiaomo, kahit pantay ang traito ng Saint Yuan Demon Sect sa tao at demonyo, hindi pa rin maiiwasan ang tunggalian at kompetisyon sa pagitan ng dalawang lahi. Casual niyang sinabi kay Lu Qi na isa na rin siyang Outer Sect disciple ngayon, kaya nagkataon na maaari silang magkasama. Natuwa si Lu Qi sa balitang iyon. Habang papalapit sila sa malaking lilang portal, may 4 na aninong tila lumabas mula roon. Halatang dismayado ang mga ito at sinabing napakatindi ng mga halimaw sa ikatlong antas ng Climbing Heaven Road. Hindi nila maunawaan kung paano iyon nalalampasan ng mga Heavenly Pride. Ngunit kung hindi naman kahanga-hanga, bakit sila tatawaging Heavenly Pride? Biglang nagbigay galang ang tatlo nang lumitaw si Senior Brother Niu Tai. Pinuri nila ang naging resulta nito sa Climbing Heaven Road dahil umangat ang ranggo niya sa ika-47 pwesto. Ayon sa kanila, sa paglipas ng panahon ay tiyak na makakapasok siya sa top 10 ng Outer Sect Heavenly Pride rank. May nagtanong kung paano siya biglang naging napakalakas nitong mga nakaraang araw. Tumawa si Niu Tai ng buong kumpiyansa at sinabing bunga iyon ng kanyang talento at pagsisikap. Ngunit napahinto siya nang maramdaman ang presensya sa di kalayuan. Paglingon niya, nakita niya si Chu Jiaoran. Matalim ang boses ni Chu Jiaoran nang sabihan si Niu Tai na huwag kalimutan kung sino ang tumulong sa kanya upang umangat ang cultivation nito, at bilasan ang ipinagagawa niya. Agad namang tumuwid si Niu Tai at paulit-ulit na sumang-ayon. Pagkatapos, ibinaling niya ang pansin kina Jiaomo at Lu Qi. Lumapit siya at tinanong si Lu Qi kung balak ba nitong umakyat sa Climbing Heaven Road kasama ang gwapong lalaking umaasa lamang sa babae para mabuhay. Nakangiti namang nagtanong si Lu Qi kung sino ang tinutukoy niyang gwapong lalaki. Narinig niyang pinahiya raw siya ng lalaking iyon. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya at sinabi niyang sinamantala ni Jiaomo ang kaguluhan noon upang palihim siyang atakihin. Sa mahinahong tinig, sumagot si Jiaomo na ang talunan ay hindi dapat gumagawa ng eksena. Idinagdag pa niya kay Lu Qi na may kailangan silang gawin kaya pupunta na sila sa Climbing Heaven Road. Pagkarinig nito, napamura si Niu Tai sa galit. Naglabas siya ng matinding pulang enerhiya at malakas na sinuntok ang sahig bago agad sumugod kay Jiaomo. Nakaiwas si Jiaomo, ngunit biglang naghagis si Niu Tai ng isang pulang token na nagliliwanag. Ilang saglit lamang, nabuo ang isang pulang barrier kung saan silang dalawa lang ang nasa loob. Lumabas ang abiso, ang outer disciple na si Niu Tai ay naglabas ng hamon sa sparring laban kay Jiaomo. Tatanggapin ba niya o tatanggihan? Napangiti si Jiaomo, samantalang halata ang pag-aalala kay Lu Qi. Pinayuhan niya si Jiaomo na huwag tanggapin ang hamon. Malaki na ang itinaas ng cultivation ni Niu Tai at hindi dapat magpadala sa provocation.
Ngunit nakangiting sumagot si Zhao Mo na huwag mag-alala ang senior sister dahil alam niya ang kanyang hangganan. Lumapit siya kay Niu Tai at sinabi na kung simpleng sparring lang, masyado iyong nakakaboring. Bakit hindi na lang nilalagyan ng pastahan? Agad pumayag si Niu Tai. Kung matalo raw siya, ibabalik niya ang ikalawang antas na flying sword. Bilang kapalit, inilagay ni Zhao Mo bilang pastahan ang storage ring na suot niya. Nang magkasundo ang dalawa, inanunsyo ng sistema na epektibo na ang hamon. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at nagtanong kung may challenge match sa plaza. May nagsabing narinig niyang si Niu Tai at ang gwapong lalaking galing sa servant courtyard ang maglalaban. Nakilala agad ng ilan na si Zhao Mo ang tinutukoy, nakaka-promote pa lamang bilang outer disciple. May isa pang nagsabi na narinig niyang may pure yang constitution si Zhao Mo at halos lahat ng babaeng cultivator sa outer sect na nagsasanay ng Nineling Divine Art ay nagkaroon ng relasyon dito. Nakakainggit daw iyon. May iba namang nagsabing ipinagbili nito ang katawan para sa dangal at isa itong kahihiyan ng Saint Yuan Demon Sect. Nena si Lucci sa mga narinig, ngunit wala siyang nagawa. Biglang nagsalita si Chu Jiaoran. Kaya raw pala palaging wala sa sarili si Junior Brother Zhao kapag siya ang kumukuha rito. May maliliit pa pala itong kasintahan tulad ni Lucci. Mabuti na rin daw at nalaman niya. Pinagtawanan niya si Lucci at sinabing ang ibong gustong tumakas ang pinakamainam na wakas ay maipit at mamatay sa sariling kamay. Pagkatapos, inutusan niya si Niu Tai na gamitin ang buong lakas nito. Wala raw siyang pakialam sa buhay o kamatayan, huwag sayangin ang pagkakataong ibinigay niya. Sumagot si Niu Tai na hindi siya mabibigo. Habang papalapit siya kay Zhao Mo, nagpakawala siya ng mas matinding enerhiya at pressure. Nag-alala si Lucci at sinabihan si Zhao Mo na mag-ingat. Balot ng nagliliwanag na pulang enerhiya, mabilis na tumalon si Niu Tai at umatake. Sa lakas ng banggaan, nagkaroon ng malakas na pagsabog at makapal na alikabok sa loob ng pulang barrier. May isang nanunood na nagsabing iyon ang after image step. May sumunod pang nagsabi na kilala na si Niu Tai sa kanyang lakas noon pa man, at ngayong natutunan na niya ang after image step, lalo pang nadouble ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa iba, karapat-dapat na siyang maging eksperto sa top 100 ng Outer Sect Heavenly Pride rank. May ilan pang nagsabing tapos na si Zhao Mo at marahil ito na ang pinakamabilis na challenge match sa kasaysayan ng Saint Yuan Demon Sect. Kung hindi magpipigil si Niu Tai, baka mapahamak pa si Zhao Mo. Nagkomento rin si Chu Jiaoran at sinabing nakita ba nila? Iyon ang kahihinatnan ng pag-insulto sa kanya. Lalong nena si Lucci, ngunit bago pa siya makapagsalita ay sinabi ni Chu Jiaoran na sayang si Zhao Mo. Kung naging masunurin lang daw itong aso niya, baka nabuhay pa ito ng kaunti. Tatalikod na sana siya nang may biglang magtanong kung paano iyon nangyari. Napigilan ni Zhao Mo ang pag-atake. May ilan pang nagtanong kung hindi ba sila nagkakamali sa kanilang nakikita. Tunay nga raw na kamangha-mangha. Ganoon ba talaga kalakas ang pure yang constitution? Sa loob ng alikabok, makikitang hawak ni Zhao Mo ang sungay ni Niu Tai gamit ang dalawang kamay. Halos nakaluhod si Niu Tai sa kanyang harapan at nagtatanong kung paano iyon naging posible. May bahagyang pang-aasar sa tinig ni Zhao Mo nang tanungin niya kung hindi pa ba ito kumakain at ganoon lamang kalakas ang suntok nito. Wala nang naisagot si Niu Tai kundi pagmumura. Nang makita iyon ni Chu Jiaoran, galit niyang sinigawan si Niu Tai at tinawag itong tanga, sabay utos na bilasan itong kainin ang pil na ibinigay niya. Agad kinuha ni Niu Tai ang pulang pil habang sinasabing si Zhao Mo ang pumilit sa kanya na gawin ito. Isinubo niya iyon, at makalipas ang ilang saglit ay nagpakawala siya ng mas matinding presensya. Halos mapasigaw siya sa lakas ng enerhiya. Agad umatras si Zhao Mo. Unti-unting nagbago ang anyo ni Niu Tai at na-activate ang kanyang Minotaur form. Naglalabas siya ng matinding pulang enerhiya habang sinasabing ipapakita niya kay Zhao Mo ang kanyang pinakamalakas na anyo. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.